pagsablay ng ang kalinawa kong
Biraha ako, balik diha kanimo. Luwas ako gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, hikapa o Ginoo, himo ang maputli sa atubangan mo. Hinuwi ang akong mga kalapasan, ug Diyos punuan, kinimuhaw na akong dungan. Sa magkausapa, una ako, wala ang Espiritu. Himuang damaga kayo, kinindungan sa imong dahon, ug sa imong presensya. Sa magkausapa, una ako, wala ang Espiritu. Una ako. Biraha ako, balik diha kanimo. Luwas ako gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, hikapa o Ginoo, himo ang maputli sa atubangan mo. Hinuwi ang akong mga kalapasan, ug Diyos punuan, kinimuhaw na akong dungan. Sa magkausapa, una ako, walang Espiritu. Himuang damaga kayo, kinindungan sa imong dahon, ug sa imong presensya. Sa magkausapa, una ako, walang Espiritu. Sa magkausapa, una ako, wala ang Espiritu. Himuang damaga kayo, kinindungan sa imong gahom, ug sa imong presensya. Sa magkausapa, una ako, walang Espiritu. Una ako. Walang Espiritu. Una ako.
brand new day. Amen ba? Ang imo habang kinabuhi, no? Nagdepende gina siya. Madrive na siya, depende sa imong ginapaminaw. Kaya imong ginapaminaw kanunay, maghatag ng impluensya. Muna nga, importante kayo, maminaw ta sa word sa Lord. No? Sa akong reading kaganina sa Luke chapter 11, no? Gingnan sa Ginoo ang mga Israel, no? Sabi niya nga, because they're asking for signs kung siya bagid ang Mesiya. But Jesus replied to them that the only sign that I could give you is the sign na gibuhat ni Jonah. Nga sa diha nga ang mga tao na minaw kay Jonah, nagrepent. Di ba? Nagrepent ang katawhan o na-spare sila sa judgment sa Ginoo. And the Lord Jesus was saying, somebody is greater than Jonah is here. Kaya, woe to you. Because somebody is greater than Jonah, wala ninyo ginapaminaw. Grabe yun, no? And, muna nga, so important yung talagang ginapaminaw nato ang pulong sa Ginoo. Amen ba? In fact, naibabay diri sa 11 verse 27 sa Luke, ingon siya diya, as he was speaking, a woman in the crowd called out, God bless your mother, the womb from which you came, and the breast that nursed you. Grabe no, wala mahimutang ning bayhana na mati kay Jesus, ni-explode yun siya ba? Pagkabulaan si mong mama, no? Kiniling mga batang na magbuhat og tarong, no? Makapa-boast up giday ni, no? No, kaning mga bata nga way batasan, nag-reflect po din silang ginikanan siguro, no? Pero naging mga yabag nga bata, no? Nga pastor, grabe mo na akong pag-train sa mga bata. Yab. Hallelujah. Pero sige lang, ayaw give up. No? Pero na-amaze siya as she was listening to Jesus. Ingon siya, as he was speaking, the woman in the crowd called out, God bless you. God bless your mother and the womb which you came from. The breast that nursed you. But unsay tubag ni Jesus? Jesus replied, but even more blessed all, everybody say all, who hear the word of God and puts them into practice. Hello? Kaya bulahan ang taong nakadungog sa pulong sa Ginoo, unya iyang gikinabuhi. Never call somebody nga bless sila based on their material things, pero wala gani time diya sa Ginoo. Wala gani nagabasa sa pulong sa Ginoo. Wala gani gatarong sa pag-alagad sa Ginoo, dili mao nay basihanan sa panalangin. Ha? Kaya tinuod nga panalangin, kanang buhi ka, pero nagabuhat sa katuyuan sa imong kinabuhi. Nabuhi ka, pero nabuhi ka, nagabuhat sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Di ba? Bulahan kay ka. Amen? No? Kung ikaw naga-function sa imuhang purpose na ka sa Ginoo, bulahan kay ka. Nga naman, ang maghatag sa tanan baya, ang maghatag og kinabuhi sa tanan, dili ang mga butang nga imong ma-acquire, but ang Ginoo mismo. Amen? Remember that you are created by God, by Him, and for Him. Hello? Muna nga sa sige na kong huna-huna, sige basa, no? Kaning Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kana nga statement. Nga bisan day sa Genesis, gibuhat sa Ginoo ang tanan para kinsaman, para kay Jesus gid siya. Everything is created by Him and for Him. Para kay Jesus. Amen ba? Muna nga intention sa Ginoo nga ikaw ug ako nagid sa iya. Muna nga mas maayo pa, no, kay si Jesus, whoever left his father, mother, children, even he hate his own self. No? Basta kay do siya sa kuha, magpa-disciple siya sa kuha. No?
gina-appreciate sa Ginoo na. Amen? Mas taas og value sa mata sa Ginoo. No? Okay. Sige, so, since that this is the first Sunday of the year, I think I have to, naghahunaw na ako gaganinin ko, Lord, I have to recap what I've said last night, pero napay daghang dugang, no? Okay, so let's open our Bible in Luke chapter 10, verse 42. Verse 41, but the Lord said to her, Martha, Martha, you are worried and upset over all these details. But there is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. No? Mary, there is only one thing worth being concerned about. When I read this one, it really struck me about one thing worth being concerned about. Sa life, there is only one thing that you have to give your most concern. Grabe talaga, no? Kasi pag dili nimo ni ma-identify, madala ka sa madala ka sa pressure sa kalibutan, especially karon nga time. No? Pag abot sa coronavirus, hangtod karon wa pagyapon masulbad na napoy lahi. Muna ang news nga dako kayo nag-epekto sa atoa. No? Sa palibot. Bisan gani sa kahimtang. Economically, health, grabe yun. No? Pag abot niya, tanan nagkaguliyang. Muna nga, grabe ang kanabitang mga butang nga ginuna sa tao nga ilang gusto buhaton. Kaya kung akong dalon-ani nga context, si Jesus, when He arrived in this place, sa balay ni Martha o ni Mary, ing-aning nitabo, they were so amazed. Di sila kabalo kung kasi Martha, ang ginabuhat, He prepared a meal. No? Naghunaon na siya nga, kini akong buhaton. No? Kaya muning mga danger usahay sa atong pag-alagad sa Ginoo, kanang naghunahuna ta ba nga kining atong gibuhat anyway para mangyapon ni sa Ginoo. Oo, daghan man na kayo, Lord, anyway para mangyapon ni sa imuha. It's wrong. Nga naman, there is one thing nga dapat nato buhaton lang nga gusto sa Ginoo. Si Martha assuming, iyang gi-assume nga si God nagkinahanglan og pagkaon, mo to siya nga mo yang nabisihan. Ang intention sa Ginoo dili may pagkaon. Nay concern si Lord nganong nag-adto didto. Di ba? He came to give life. He came to serve. Hello, amen. Muna nga si Jesus, dalang-dala niya yung life. Dala-dala niyong maghatag og meaning sa kinabuhi. And then when He arrived in this place, adding nga home, Martha was distracted by all the preparations. No, he was distracted by the preparation, but ingon siya, Mary sat down at the feet of the Lord. Sa diya nga si Martha naglikramo siya, Lord, won't you care that my sister left me to do all the work? Pero siya tubag ni Jesus, sabi niya, Martha, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Grabe talaga. No? Kining butang natong na-discoveryhan diya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kini bitang nakapangalagad ka kay Lord. Nga nakita nimo nga, Lord, this is life. This is the meaning why I am exist. This is the purpose, Lord. Di ba? Kahit rebukon ka, kahit lutuson ka, no, dili nimo kaya
ibaylo sa bisan unsang butang. Muna, dapat yung ikaw nga nangalagad na sa Ginoo, ikaw nga na-connect na kay Lord, whatever happens sa kinabuhi, you will not allow anything nga makapalayo sa imo sa Ginoo. Dapat ganun tayo. Amen ba? Dapat ganun ang pag-alagad kay Lord. Amen? No? So, ako rin itatulan og start right. Magsugod yun ta sa unsay tama. Amen ba? Karon na year, sugdan na to unsay maayo. Unsay tama yun. Munang gingon nga, hindi lahat ng tama ay alam mo. At hindi naman lahat ng alam mo ay tama. Tama? Pag hindi mo gagawin ang tama, siguradong matatamaan ka. At kung ikaw ay matatamaan, ikaw ay may tama. Amen ba? Okay? No? Kaya before we're going to do what is right, ato sa klarohon, ang ato bitong gitawag og foundation to do what is right, dapat maklaro na to. Amen ba? Una, purpose of life. Okay? This is the foundation talaga. Kasi mo nang gingon ni Rick Warren, sabi niya, what on earth I am here for? Sa unsabad o unsang rason, nganong nako sa kalibutan. Muna pag ang tao lakabalo sa iyang katuyuan, nganong sa kalibutan, muna iyang kinabuhi, whatever will be, will be. Diba? Asa ka paingon? Asa dadon sa tiil. Ganun lang ang mga istorya. No? Muna nga, ang ilang life walay meaning. Muna nga, madunggan nimo, daghang nagahikog, daghang nagapamahala, daghang mga tao wala nila gina-value ilang kaugalingon. Hello? Muna nga, daghan kayo for sale. No? Diba? Wala, tungod kay wala nila nakita ang ilang value, muna nga, abi nila nga, ang life is just joke lang. But kung tanaw ni mga scripture, no, dili jud ka makasabot sa imuhang life why you are here pag di mo masabtan kung kinsa gyud nagbuhat nimo og asa ka gikan. Amen ba? Kung di ka kabaluan na katubag, munang I think 5 questions in life: why I am here, where I came from, unsay akong buhaton diri, asa ko padulong, di ba? And I forgot the last one. Asa ko padulong. No? Muna, kung dili di mo na matubag, muna imong life, bisag unsa lang, asam bibo, tuwa ka, unsay uso mo, imong buhaton, di ba? Kung tanan nagpakolor sa book, ikaw po nagpakolor na lang sa, di ba? Di na baka ngayon, di ba? Ing ana ang mahitabo sa tao. No? Kaya this year, in order for us, why we need to do that, start right, para makita na to, natay malingi ba? Natay malingi, natay ma-accomplish. Amen ba? Atong ma-value, unsay dapat ma-value. Atong makita ang atong mga goals. Amen ba? Especially this year, we are declaring that this year is what? No? Is the year of bountiful increase. Muna nga, ato sang tan-awon una ang ato mga pundasyon. Maniguro tadaan. Amen ba? And diri na to basihan, asa na yung tapadulong. Amen ba? Sabtan ko ninyo? So, una sa mga pundasyon sa ato, dapat maklaro na to daan ang atong purpose sa life. Okay? Daghan mga tao, wala kabalo sa silang purpose sa life. Pero simple ra kayo. Ang Bible nagaingon, no? That everything is created by Him and for Him. So, number 1 nga purpose sa life, ikaw gyud nasa Ginoo. Ikaw gyud nangalagad kay Jesus. Ikaw gyud ang nagahari sa imong kasing-kasing, mao gyud si Jesus. Amen ba? No? Kaya nga ingon si Paul sa Message Bible in Philippians 1:21, unsay giingon diha? Philippians 1:21, Message Bible. Alive in Christ. I'm sorry. Colossians
1. Okay. For everything, absolutely everything above, below, and below, visible and invisible, rank after rank of angels, everything God started in Him and find its purpose in Him. Philippians 1:21, no? NLT, ang sa ingon diha. Sa NLT version, Philippians 1:21. For me, living means living for Christ. No, tanawon po nimo ang context ani nga verse, no? It talks about Paul, asay ginavalue ni Paul. Basta ingon siya, para sa kuha, mabuhi ko, na ako sa Ginoo. Nga, mamatay ko nga na kay Lord, ay, pagkanindot. So, pait day ka nang mamatay nga walay Ginoo. Muna nga, ayaw yun ka kamatay kung wala si Lord. Ang problema lang, kung mamatay ang taong wala kay Lord, di na madala. Dili na siya, unsay tawag ani ka na bang, pwede nimo i-LBC si Lord. Lord, ipaapas ang nako si Lord nimo. Dili siya. Nga naman, buhi pa ka, this is the time na naka sa grace, na favor. Na bisag makasasala ka, pwede ka mga ipasaylo sa Ginoo, mudawat kay Lord by making a decision. Si Lord mupuyo sa imong life. Muna siya. No? Anyone who believes in Him, anyone who receives in Him, and that is a covenant imong buhaton ni Lord. Murag sa kasal, I do. Pag walay I do, dili legal. Kano saban mo nahimong usa, the time nga nag-I do. Okay? The time nga mo kay Jesus, Lord, from now on, I live my life for you. I accept you in my life as Lord and Savior. Nganong si Jesus na imong Savior? Because you're a sinner. Si Jesus, dili man gid siya Savior actually. Lord, gid siya daan. Nahimo lang gid siyang Savior tungod nimo og nako para ma-save ta. Nahimo siyang healer kay para ka mamaayo. Amen ba? So ang pundasyon, number 1, ikaw gyud na kay Jesus. You make Him your Lord. It means, kung siyang imong Lord, it means, saman, He is in control of your life. Not all who calls to me, Lord, Lord, munang iyon sa Bible, dili tanang nagtawag na ko, Lord, Lord, makaadto sa heaven, but only, saman, only those who obey. Kaya ang tinuod nga nagalihimo kay Jesus nga Lord, na ay obedience. Nag-obey sa iya, amen ba? Gusto nimo mag-start og tininuod tarong, iisugod sa Ginoo. Everything got started in Him. Amen ba? Nakuha ba na ninyo? Si Jesus bagid ang Lord sa life? Siya bagid ang in control? He can never take control sa life mo pag ikaw dili totally surrender. Muna nga, if He is your Lord, it means He is your King. Kaya under ka sa pagbuot sa Ginoo. Amen ba? Under ka sa kultura sa Ginoo. Under ka sa kulturang Diyos nun. Amen ba? Dili kulturang reliyoso. Kulturang Diyos nun. Amen. Inanay mong tapad may kulturang Diyos nun. Unsa man ang kulturang Diyos nun? Ang kulturang Diyos nun, no? Wala siya nag-gratify sa iyang sinful desire. Wala na siya magkinabuhi, sumala sa makasasala nga kinaiya. Kaya nagyon ang pulong sa 1 Corinthians 5:17, kung ikaw na kay Christ, you are a new creation. The old has gone. Naabay na gone. And the new life has begun. Pag naka kay Christ, automatic na ay transformation makita sa imong life. Hello? Dili pwede nga nalak imong babaray nang nagtawag sa Ginoo pero ikaw bisyuso gyapon, dili na pwede. Si Lord naa siya gitawag og sanctifying work. Naa siya redemption, giredeem ka, taliwala sa imong pagkamakasasala, gidawat ka sa Ginoo. Pero si Lord na pay gibuhat sa imong life. The work of the Spirit sa imong life. Kung ang Holy Spirit na sa imong life, gina-sanctify ka. Gibag-o ka sa Ginoo.
Gibalaan ka ni Lord. Muna ingon ang pulong sa Ginoo, your body is the temple of the Holy Spirit. Naa siya nagpuyo nimo. Amen ba? Importante kayo mag-obrita sa conviction sa Ginoo sa tong life. Muna kung magbuhat ang mga butang nga dili maayo, kabalo yung kang ang atmosphere ng imong kabati lahi. Murag na demonyo sa imong palibot. Maghunaw na kag buhat ang mga butang nga dili maayo, murag gapangulbaan ka. It's the conviction of the Holy Spirit. Hello, amen ba? Pero ang ato, master na kayo ta ba? Dili master mo balibad, kundi master ta mo hipo sa Holy Spirit. Master ta mo pahilom. Master ta magpabungol-bungol. Hello? Klarohon na to ni, amen ba? Naman ka diya, namatik ka, bika pastor, wag ako gina. Dool sa Ginoo, brother. Napakay panahon. Kaya pa, pwede pa. Surrender kay Lord. Amen ba? I-ask si Jesus, Lord, tagalan ni, pundasyon na to ni. Grabe ang saad sa Ginoo. Pag siya ang atong master, siya atong Lord, dili kailangan mag-worry ka. Siya ang nag-ingon. Because my Father is the one that feeds them. Diba? Si Lord, may maghimong source nimo. Okay? Foundation yan. Amen ba? No? Kadua, before ta mag-start right, klarohon na to ni, yung foundation, yung purpose natin. And of course, because of Christ in you, you become a new person. The better you, mugawas. The better version. Makaingon ka nga, Lord, ingon ani de ko. Daghang mga butang imong makita sa imong self. You are like Peter. You are like the disciples, an ordinary people. When they start to believe Jesus and obey Him, daghang naitabo sa ilang kinabuhi. Amen ba? Gigamit sila sa Ginoo. Amen. Kaya nga ang word sa Ginoo is for you to become a disciple. Come, follow me, and I will make you. I will make you. Muna nga, dili pwede ang pag-alagad sa Ginoo nga diyara ka kutob. Naagi making mahitabo. Unsa nga klase nga making? Come, follow me, and I will make you what? Fishers of men. Galamiton ka sa trabaho sa Ginoo. Inamtapad, galamiton ka. Naa kay misyon sa kinabuhi. Mga taga-Simbalay, naamoy misyon, natay misyon kitang tanan. Dili pwede lingkod-lingkod nga Kristohanon. Ang Kristohanon nga walay ginabuhat. Unsa man? Tambay. No? Makita nimo walay growth. Kanang Kristohanon nga kusog kay manaway, nagpasabot na nga kana, wa ma-disciple. Oo. Kusog kay mong mantay, wala ma-disciple yan. Muna si Jesus, ingon siya nga, tanggalar ako ng truso sa imong mata. Sige kag kita ng mga puling sa ubang tao, pero imong truso, no, matanim daw kayo. Hello? Okay. Everybody say mission. Natay mission. No? So, atong mission is to, what? Bring the people back to the Lord. Oo. Kitang tanan, atoan ang assignment. Then, our goals. Natay mga goals. Nga matagos sa ato, natay mga disciple, madala sa Ginoo. Disciple nga maporma, makadalatag mga tao, atong disciple. Teaching them to obey everything I have commanded you. Oy, mga Kristohanon, basi nakalimot mo, the parable of the talents. Kahit may ka, pastor, isa rin akong talento. Dili porki isa, dili na mutubo. Si Lord, nag-expect siya result. Matag-usa sa ato, naay talent. And one day, matubang ta sa Ginoo, and He asked an accounting. Di ka kaingon nga, Lord, kanang maulom ko, Lord. Wala. Dili nimo concern ang akong talent. Dili nimo concern ang akong call sa imong life. Ingana man ang tao, pag dili niya concern, iyahang pasagdan.
Pero kung concern nimo na sabtan nimo nga nakay-tawag sa Ginoo, imo nang unsa man? Imo nang ginatiman, imo nang i-practice. Nakoy tawag pag-share sa uban, mag-practice ka. Mapadisciple ka, pag mag-share group, mamati ka, mo rin na, uban mag-notes pa yun, mo din na example, sige lang. Ganon. Labi na nang mag-practice o cell group na, magbutang na ka mga bangko, mga igsoon, may buntag sa tanan. By faith, walay tao, pero in faith, nakita ni mo, Lord, kumusta ka? Ikaw na ba ito? Maayo man. Sige. Ikaw, kumusta ka? Pag naitaw magtanong siya, yabag yun, you know? But because imong gina-sharpen ang imong kaugalingon, tungod kay na kay nakita, wala pa lang nimo natubang tuod, but imo nang nakita. Dito si pastor, wala nag-practice. Ay, nako. Magyaw-yaw, mga feeling ng gibito nga, pag usay, pag busod dumaon, di lagi mo ako nang istorya karon. Diba? But kitang tanan ato, ani, tungod kay concerned ta sa tawag ni Lord. Concerned ta sa mga butang ang gibutang sa Ginoo nato. Amen ba? Labi ko nakasabot pag ta. Hello. Naman tapan, wag kita excuse. Kaya bulahan gani ka nga nakabalo ka nga mo na tawag sa Ginoo sa imong life. Bulahan ka, may mang nakabalo man tanaw Kaya nga no bitaw, kaya kung imo lang i-sharpen yan, imo lang trabahoon, imo lang i-practice, magpapurma lang ka, dako kay kag maabtan. Kisa ko nagto, like, kinin yung leader nga nadri, no, network ni Jayhan. Kisa ko magtuma, may mo nang ingwanan si Jay. Diba? Tungod sa plano sa Ginoo ba, may gani nag-respond, kaya wala pa, tingkagol na po. Hagbayra. Salamat sa Ginoo. Before nag-encounter, pero blahi yang na-encounter. Tingkagol. Tungod sa plano sa Ginoo, gipagawas ni Lord. Amen ba? Unya, di pa na nimo tarungon imong life, nako. Amen ba? So, klaro, pundasyon natin, yung purpose, yung missions, at saka yung mga goals. Amen ba? No? So, dayon, sa itong buhaton, mo naman yung ato ang baseline. How are we going to start this year na dayon ta? Okay? So, mo na ni dayon, no? Mura baog ka ng para makita na to yung accomplishment, not just the accomplishment, yung momentum nato sa pag-alagad sa Ginoo. Kapoy ka na mga alagad nga, dasig karon sunod bulan, di na po. Kadaghan pa kay mga disciple, ang mga leader ngayon, Pastor, dasig kito last week. Nga, karon, kumusta man? Di na po. Mura mo ni siya warmer ay. Di ba? Murag mga, ang saan tawag na, kanang box ito nga init nga, i-off and on. Si Jesus rabaan ng init o bugnaw, nabigingon si Lord ana. Tanawa gani ang Revelation. Ingin siya nga, usahay init mo, usahay bugnaw. Di mo masabtan. Tanawa gani na. Ang sa ingon ni Lord, yung inganana manggaling mo sa inyong pag-alagad, basin ba ya o matuthota mo? Maluwa ba? Because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Grabe. Kanina yung ingani nga mga Kristohanon, no? Ang pamati sa Ginoo, mga kulihad. Mingaw lagi karon. Wala mo guna diri, amen ba? Tanaway mong tapan inang luod de kay nga Kristohanon. Kana bitong bugnaw, init, sa kakanaog bitaw, sa kakanaog dasig karon sunod dili na pod. Ay, mingon ng leader, kabalo ka na pastor, lahi na po ang temperature niya. Mga luod nga Kristohanon. No? Kanang bugnaw og init, di ba?
Muna mga igsoon, until you tanawa ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, wa siya magdula nimo. He gave His life, He died para ikaw nasa iya. Wa na gani kay gibuhat para maduol ni Lord. Di pagyapon ka magtininoon. Gibuhat na lang gani sa Ginoo ang tanan, di ba? Even your sin, sabi niya, wala na ganyan ginya-count ang imong sin, wala na ganyan ginaihap. Nakita, grabe tamo ihap. Na ato pang bunal-bunala to. Lord, pasaylo ko sa mga sala. Lord, anak ko, ako yung hello. Muna nga dapat, ang pag-alagad sa Ginoo, nagitay momentum kanunay. Amen? Hello, amen ba? Ha? Naka-experience mo anak ka na maluya sa pag-alagad? Ha? Siguro na physical nga kakapoy, pero kanang pag-alagad sa Ginoo, ato nang atimanon. Amen ba? Na may panahon nga, Lord, parang tahimik mo ngayon, Lord, Diba? Kasulay ka na nga devotional. Sige, basa, daga naka-chapter na basa. Huwag yapin, students. Lord, parang tahimik tayo ngayon, Lord, Diba? Kabalo ka? Gusto lang ni Lord, next level na. Next level na. Ngabisag ka, next level na. Kasi ganoon ang mga mature. Iba na sila mag-isip. Tama? Okay. So, sa verse itong ginabasa, unsa dining one thing kagibuhat ni Mary. Nganong na-appreciate sa Ginoo yung one thing. One thing is worth being concerned about. Mary has discovered it. The one thing that Mary discovered it and nothing can take away from her. Kabalo ka kinining nga one thing is your personal responsibility between you and God. And that is your spirituality. When Jesus came, Mary knew that this man has life. This man speaks about life. Manaingon si Jesus, the words that I spoke are not just mere words, but they are spirit. It builds life, it gives life. Muna nga si Pedro, sa diya nga si Jesus, daghan kayo mga disciple niya, nga kabalo daghan mga tao nagtalikod ni Jesus, oy. John chapter 6, chapter 8 nga, when Jesus talk about His flesh and His blood, sabi niya, if you do not eat my flesh and drinks my blood, you will not become my disciple. You're not worthy of me. Nakikabuto, grabe. Pakano naman tanis dugo niya. Literal, kini mga tao nga di makasabot, di galahutay. Hello? Pag ang taong wala kasabot, nganong nangalagad siya sa Ginoo, dili maglahutay. Daghang mga tao Kristiyano nangalagad sa Ginoo para lang sa blessing. Nangalagad ta sa Ginoo kay siya ang kaluwasan. Magkinaon sa man, hawid ta niya. Na may blessing o walay blessing, hawid lang. Kaya watan nangalagad para sa blessing. Kaya nimdo mo itong tao nagsakay og eroplano nga nagdalag parachute. Ingnan siya nga, suluban yung parachute kay bibo, nice kayo, tsada kayo mong feeling. Sulupod niya, pag sa eroplano, gitanaw sa mga ito, niyabag mo yung tawanan eh. Gikantsawan siya, girebuke siya. Yang magnaulaw siya, yang gitangtang, uncomfortable mga ikuan eh. Pero na isa, gignan niya, sulubang parachute bro. Kaya wata kabalo sa weather, pwede maklas ang eroplano. Abala, gikantsawan, hawid o gayo. Ano man, nagsulub ko, dili para nindot. Muning magluwas na ako. Dapat ganun yung understanding natin. Ganun nangalagad ta kay Jesus, siya yun ang mag-save na ako. Na-ay hell. Aning kinabuhian, na-ay katapusan. Mga bitaw nga, di kakasabot sa kalibutan, kaya temporaryo. Reminder ba? Kining mga panghitabo, reminder ni. Basahan ni mong Revelation, ay, kung sahaling pa niabot na sa inyong aso na, lagi naghaling ron. Ana ba? Ano, aso pa lang, naagyod. Di ba? Ingon ana, bakining atong gakasimot-simot karon, wala na ni. Preparation na. Hapit na. Nya karon pa ka magpaluya-luya. Karon pa kita magpa-joke-jokes na pag-alagad sa Ginoo, no? Dugay na, 5 years na, palpaluap lang yapon. Be responsible, amen ba?
You already discovered that one thing. Kung naluya ka, sit at the feet of the Lord. Amen. Doon sa Ginoo, Lord God. Gusto ko on fire. Diba? Amen ba? Gusto ko, Lord God, on fire sa pag-alaga. Gusto ko, Lord God, nga naagid sa imuha. Kung na may mga importante kayo nga dili mawala sa life gid nato, na willing ta nga mamatay ta, kanang atong relasyon sa Ginoo. Nga naman, kahit mamatay ta, mabuhi ra gyapon ta kay naman ta sa iya. Amen ba? Amen. Ang problema mo distansya ka, o nya namatay ka, patay kang bata ka. Imagine ba nimo forever and ever? Imagine nimo na. Nganong si Jesus nagpakamatay yun sa cross, inga na kabladi ang iyang kamatayon sa cross, kay kabalo siya, unsa kapait ang naa dito sa impyerno. Muna nga dili basta-basta yung paglukat sa imong life, nga even his own life he shed, namatay para kita masave. Nya kita, nasave na, nagpaluya-luya pag yun. Wa pagidab pa dayon. Ha? Na nag-chat sa kuha, Pastor, dili naman mawala ang kaluwasan. Kung nanapod niya klases mga utok, oh. Ha? Kaya ang Ginoo mo hatag, di na gina mamawi. Tinod ba na, gyapon imong gingon, bro. Pero di gyapon imong malikayan. Nga ang Hebrews nagaingon nga nay mga tao naka-experience na sa gugma sa Ginoo, naka-experience na sa gahom ni Lord, ni talikod pagyapon. Kasi sila gyud ang nag-decide. Tinod ba na, no one can makatanggal sa ato gikan sa kamot sa Ginoo. As far as the enemy is concerned, walay makapatangtang. Pero pwede ka mo ambak. Hello, amen ba? Mas maayo ng maninood. Amen. Mas maayo ng ligon kaysa anang magkumpiyansa-kumpiyansa. Kaya na may daghan ron, na nako sa Ginoo, save na ko, palahubog yapong kaayo. Kaya mo na ilang gituuhan. You will know them by their fruits. Hello. Living in sin. Anyway, saved. What? If anyone is in Christ, he is a new creation. Muna gingon sa scripture. Amen ba? Muna nga, so not to condemn, ha? Ako lang, tinuduntan eh. Encouraging you, the greatest concern sa life, our spirituality. Kini nga flesh, mamatay man eh. Mabalik mo gini sa abo. Pero the real you, muna yung pinaka-importante. Amen ba? No? Start right. And that is your spirituality. What do you think pag ato ni Jesus atong lugar ni Mary o ni Martha para kaon? Ha? Si Jesus, ni ato dito dili para mo kaon. Wala siya ni ato dito kung na birthday. But makita nimo, He speaks life. The kingdom of God is here. Nga naman, you belong to the kingdom of the devil. We all belong to the kingdom of the darkness. Muna, when Jesus came, He shouted, behold, the kingdom of God is here. Nga naman, if you believe in me, and making me your king, ikaw nga nagtuo o naghimo na kong king, you will become transfer from darkness to light. Kanang pa dahil mata magkinabuhian ang kinabuhing wala sa Ginoo? Nga ang kingdom sa Ginoo na naman. Muna, pag si Jesus itong king, nagig kas dominion sa Ginoo. Kaya kung naman kasi ang dominion, na ikaw galingong kultura. Muna ang Bible nag-ingon, anyone who does this thing, saman, will not inherit the kingdom of God. Kasi gusto din mag-inherit sa kingdom sa Ginoo. Ha? Gusto ta? Amen? Okay. Atong tanawon sa Bisaya na. Galatians 5:19
19. Gisulat na sa Bible. Sayon kayo pag ila sa buhat sa tawhanong kinaya, makasasala nga kinaya. Makita kini diha sa salawayon mga paghilawas, hugaw, hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kakog, sa pagkabayin-bayin, pagkamakasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang sama ni ini. Busa pasidan-an ko kamo. Amen? Pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Kung di mo naundangon, muna kung naka sa Ginoo, Lord, surrender na ako ni. 1 Corinthians 6:9. No? Tanawa. 1 Corinthians 6:9. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Dili pwede nga naka sa kingdom sa Ginoo nga si Jesus imong Lord and yet you keep doing wrong. Dili siya. Don't fool yourselves. Kanamingon nga, okay raman. Anyway, labag yapon si Jesus. Siya, don't fool yourselves. Di ba? Ikaw rin nagabuang nimo. Those who indulge sexual sin or worship idols or commit adultery, or male prostitute, or practice homosexuality, or thieves, or greed people, or drunkards, or abusive, or cheat people, none of these things will inherit the kingdom of God. Dili ako'y gaingon, the word of the Lord. Amen ba? Muni nga, si Lord gusto nimo, ang makita nimo ani, makita nga gusto ni Lord na distinction. You belong to the devil or you belong to Jesus. Because those who belong to Jesus, they are new creation. Wala na ilabot ang reliyon ani. Ang kabalo mo, ang reliyon, kung dili makapoint siya kay Jesus nga mo'y Savior, nako, useless. Kaya tinod, si Jesus ra ang makasave. Muna ang trabaho gyud unta sa reliyon. They will point everyone to Jesus for their salvation. Dili to point becoming their member to be saved. It is wrong. Amen ba? Okay? Naklaro na to yung spirituality natin? Ha? Aside that you are in the Lord, ang imong pagkanasa Ginoo makita ang transformation sa life. Ang transformation. Tanaw nimo ang life ni Mary. Kinsa man ni si Mary? Mary was 7 ka demonyo ang naani nga babae. Kadong mo itong ngalan niya, Magdalena, ikaw ay sabi. Oo, si Mary to. What inspires the singer is Mary Magdalene. Mauni siya. Kaya, when she encountered Jesus, he finds life, meaning of life. Kaya nakita ang transformation sa iyang kinabuhi. That even what is very expensive sa iyang life, iyang gibuak o iyang gihatag, gibubo kay Jesus. Hello? Amen ba? Spirituality. Inaman dapat be spirituality. Your spirituality will always produce transformation sa life. Hello, amen. Not only transformation, but growth. Everybody say growth. Oo, mutubo ka sa imong pagkakristohanon. At first, gina-follow up. At first, gina-encourage. Muabot sa panahon niya, ikaw na po yung follow up. Ikaw na po yung encourage. Muning cycle sa pag-alagad sa Ginoo. Mag-mature ka from baby to young man to become fathers. Ginaisgutan na ni Paul. Muna nga, walay bunjing nga Kristohanon dapat. Sa Eklesiya, walay bunjing. Kanang dugay na, pero di gapon mapuslan. Pero buhutan.
Yang ato ba understanding sa butan, hilumon, ana. Pero kung butan lang ka, niya wala kay gibuhat, bahala kay basta, dili siya right. Bugat man ni istorya, pero daghang buutan, niya dili mapuslan na wala gyapon, di ba? Unang gingon ni Pastor Roger, hindi ka man masamang tao. Ang problema sa iyo, wala kang ginawang mabuti. Hello? Munang imong pagkakistuhanon, maurag yapon. Kumusta ka? Maayo. Sudad lang kumusta? Laay. Kasi walang flow. Walang life. Sayang. Wala activity ni mo. Wala kay ginabuhat. Kadako sa trabaho sa Ginoo. Amen ba? Muna si Jesus busy kayo. Don't you know that I am in my Father's business? 12 years old pa lang si Jesus. Grabe ni trabaho na. Uban sa to Dagko nakikidad. Gajulin gyapon, di ba? Wala gyapon sa trabaho ni Lord. Wake up. Naitrabaho. Amen ba? Nganong mo trabaho ta? Dili kay trabaho. Resulta ni nga nata kay Lord. Amen ba? Ikaw gipasaylo, ikaw gipanalanginan, ikaw grabe, nahimong tambay pagkahuman. Dili oy, gratitude di mo na, Lord. Kini akong pagbuhat nga naman. Dili sa yun ang imong gibuhat para nako. Di ba? Ang uban man gud ang ilang pagtrabaho is ato ning gibuhat para maduoltan ni Lord. Wrong yan. Ato ning gibuhat resulta ni sa gibuhat ni Lord sa atong life. Ang uban nagabuhat niya gahulat og sweldo. Ikaw ba na may batasan? Ikaw pa'y giluwas, ikaw pa'y mangitag sweldo. Si Lord mo bless sa mga tao. Muna ingon si Lord, how beautiful is the feet of those who bring the good news. Muna ingon si Paul, utangan ko. Woe to me if I don't preach the gospel. Nga naman, utangan siya. Nagisgot siya og mga compensation. Pero ingon siya, you know what? Unsay naghatag satisfaction sa ako, yung opportunity lang to preach. Daog na ko, anak. Wala siya maghuna-huna nga napay return. Ang yang ginuna, for me, ang consolation, ang bayad nga akong nadawat, katurag yung opportunity nga makashare ko sa word. Kaya ang pag-share sa word sa Ginoo, ang pag-preach sa uban, kabalo ka, dako kayo ng opportunity nga gihatag ni Lord mo. Labaw pa na siya sa online client. Labaw pa na siya sa dako nga sweldo. Mag-unsa man ang dakong sweldo, unya way kinabuhi na dalas Ginoo. But because of that opportunity nga na-open, you preach to others and they came to the Lord. What a profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul. Usa ka soul, Brad, mas bugat pa. Amen ba? Dapat mag-grow tayo. We will grow in our spirituality. Muna nga, usa sa mga challenge, itong emotions. Emotions, naman dihagid ang mind, will, and emotion. Nasa soul yan. Nasa soul. Nasa kanang masakitan. Pero kung nasabtan nato ang gibuhat ni Jesus sa cross, yung mga pains natin, yung mga wounds and hurts, mubaya na imong gisurrender dito sa cross niya namatay. Mawar ba na, di ba? Muna ingon si Paul, I am crucified with Christ, therefore it is that I who live, but Christ lives in me. Di ba? Na imong istorya sa imong sakit, nga masakitan pa ka, dili pa ka patay, kaya masakitan pa man. Na mag-BI nimo, makadungog ka, dahil ka mabikil. Balik Lord, patay naman isa ko. Tanawang patay, singgit di ba di mo balos? Makaya ka, agoy, kung sa una pa noon wala na, pa ka nang manog istorya, nilagapak na ka.
Pero patay naman God. Muna istorya lang dia. Basta ka di kong pansin. Hallelujah. Amen ba? Kaya mo mga istorya, di na makapausab sa plano sa Ginoo sa akong life. Mas concern ko sa unsay buhaton sa Ginoo sa akong life kaysa mo mga yaw-yaw. Amen ba? Nakita kayo mapiktuhan. It means, wala pa ka mag-mature sa imong emotions. Dapat mamatay yan. Amen ba? Kanang imong makasasala, luuran, emotional kayo, mamatay na. Dito sa cross. Dapat masabtan mo ng the old has gone, the new has come. Amen ba? No? And then mature tayo sa tong knowledge. Importante kayo, yung kahibalo natin. Kasi muna mag-result sa ato ang mga wisdom. Pagka walay wisdom, alang-alang, why knowledge? Kulang sa kahibalo sa pulong sa Ginoo. Muna kailangan natin, no, we have to read, listen, go to the trainings, para mo na sa inyong benefits. Makadungog lang kag naiga-istorya sa TV, wala na rin ka, talikod na yung kang naman, tama, ginto. Na magimingon nga, si Jesus, tawag yun, bisa kung saan tawag yun, muna ingon sa Bible, tinuon man, si Jesus tawag man, naman sa Bible. Pero napod sa Bible nga si Jesus ginuupod. Muto ka nga si Jesus tao, muto po si Jesus Ginoo. So yun anang John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It talks about Jesus. Di na nangay lalison. Ayaw po ipamugos ka. Dili yun kasi Jesus tao. Imo man ang ako kiniman. Buday ka kung ang Ginoo akong gilagaran, gamanan. Yung imo tao. Di ba? Isudsad. Wala kay knowledge na. Amo ba ito? Tao rin yun. Tao yun. Ngayon ka, di yun ang pagsimba dapat Sabado. Sabado rin yun, Sabado. Makasasala ng Domingo. Nasa Bible, sa Romans, kung naay tao naghuna-una ang tanang adlaw, iya sa Ginoo, ang Ginoo nalipay na. Pwede ba ngayon kumusimba o Wednesday, imo na kung Domingo ang... Di ba? Di magud kaya adlaw sa pakahulayan, ha? Pahulay. Ang pahulay na kay Kristo. Kung naka kay Jesus, chill ka. Mo man na. Gikapoy ka, o niya adlaw imong pahulayan na. Labig Lunes pa ka gikapoy. Na maklaruhay ta. Muna nga dapat knowledge. Everybody say knowledge. Muna kailangan na to basa sa pulong sa Ginoo, mamati ta. Amen. Namatay mga trainings. Oo. Ako lang itong istorya, dili, wala ta ng debate. I don't care. Importante, makita sa tong life ang ato ang mga verses. Ang atong gitunan. Amen ba? Muna ingon ni Jesus ba? Ingon na mabay, blessed are you, the woman who nurse you, who... So blessed rather those who hear these words of mine and puts them into practice. Mas maayo na mati sa pulong sa Ginoo, nabasa sa pulong sa Ginoo, unya iyang gikinabuhi. Wow, power yan nga tao. Amen? Hallelujah. Amen? Okay. Asa na tayo ka-number? The next is fruit. Fruit. What are the things that we need to concern of our spirituality? When you talk about spirituality, it talks about your, what? What's ito kanina? Your attention sa Ginoo. Tapos, your growth, your fruit. Your fruit, mamunga ta. Amen ba? Everybody say, mamunga ko. Doa ka klase nga pagpamunga. As far as I know, the fruit of the Spirit, and then, fruit of repentance. Fruit of the Spirit is the character. Repentance. And sa atong ministry, sa atong pagkakita, sa atong calling, which is souls. Amen ba? Mga tao nga atong madala sa Ginoo. Then our, what? Commitment. Commitment.
Our commitment. Diba si commitment? Our commitment. No? May kag-commitment sa Ginoo. No? Dapat stable yun ang matag-usaan eh. Only among mahimo is just to pray for you. Pray for all Ecclesians, pray for everyone na connect that Lord, you make them strong. Pero pag ikaw gani dili ka concerned sa mga spirituality nga wala kay clear nga commitment sa Ginoo. No, kami magpray ra gyud nga Lord ang conviction nimo para sila magpadayon. Nasa imo ang tanang desisyon. Muna sa imong kinabuhi ba markahin na ni. Mura bitaw ako na gining gikasa na akong life ba. Whatever happens, mga alagad ko sa Ginoo, komitado ko sa pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Amen? Komitado ba ta? Yes. Mura di akong sumpay. Taas man actually yung sumpay, pero gusto na akong bubuon. Ha? O akong last na sumpay ani is ang sacrifice. Mga sakripisyo nga atohang buhaton as part of our concern spirituality natin, our sacrifice. No? Tabangan ko sa media team, Genesis, yung si Isaac gi-offer ni Abraham. Grabe yun na sacrifice. Sabi niya, go to the place, I think Genesis chapter 20, 22? Okay. Sometime later, God tested Abraham by Abraham's faith. Abraham called yes. Okay? Don't lay. Ang sige sa Ginoo kay Abraham ani. Take your son, your only son. Yes, son whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will show you. Para ni sa tanang may Kristiyan, appeal you go ani. Hello? Di ba? Grabe si Lord. Sometimes God tested us sa ato ang mga butang nga gusto niya ipa-offer by sacrifice. Kaya giklaro sa Ginoo, Abraham, i-offer as a sacrifice your son, your only son, the one you love. Grabe talaga. Si Isaac, good. Klaro man si Abraham, duha may anak ni Abraham. Tama ba? Nay Ismael. Kaya kung kita'y magbuot, unsay atong ipa-offering, ihimong sacrifice, ay, katong bugoy. Di ba? Kay si Ismael, naghatag tog labad sa iya. Problema. Pwede ko nga si Ismael mo i-sacrifice, Lord. Si Ismael lang. Pero number one, ang pag-sacrifice yun, si Lord ang gabot. Unya, kana pa yung the one you love. Hello, amen? Unsay buhaton? As an offering. Hello. We are praying for abundant harvest this year. Part sa spirituality good. Kay kung kumain kag test kag gibuhat sa Ginoo kay Abraham sa tinuod nga faith and fear of the Lord ni Abraham, it was tested during aning panahon na. Hello. Sa diha nga si Abraham nag-offer kay Isaac, dito masayon ang gibati ni Abraham. Kita gina ni Lord. Jesus, grabe yun. Kung si Ismael palang gini, di na kailangan ba? Pero, pasadya nga yan ang patyon. Unsay gingon sa Ginoo. Abraham, do not lay your hand on the boy now that I know that you fear God. Ingani siya. Ang tinuod nga pag-offer og sacrifice. Maka-offer ka og tinuod nga sacrifice,
kahit pain. Ug mo na'y mag-determine po sa imong tinuod nga fear sa Ginoo. Hello. Kung na kay tinuod nga fear sa Ginoo, kahit sakit, kaya nimo i-offer para kay Lord. Kita rin. Amen ba? Saman, dayon pa ta? Ha? Kita mo gud ganahan mo gud sa the one that I love mo gud. Pero pag yatang sige offer na. Pero ang imong obedience nag-display sa tinuod mo nga fear of the Lord. Amen ba? Ha? But before niya gi-offer, hello? Unsay natabo sa diyang gi-offer niya? Sa diyang ngayang gi-offer, nakita iyang fear of the Lord. Si Lord nag-abli sa iyang mga mata. Boom! There was a ram. Gusto ba mo makakita mga ram? Ha? Amen ba? Kasi gusto nga makita karong tuiga nga mga ram. Ha? Atong gusto kay Lord, ram lang Lord, biwa na offer. Na ram. Pero nigawas ang ram sa diha nga nagbuhat ka sa offering. Makita na ba di mga imong offering dili di mawala ra? Naraday na. Pero tungod sa imong obedience, because of the fear of the Lord, ginasulayan lang sa Ginoo mga pagtuo, God will offer a ram. That's another level na po. Amen ba? Before si Abraham nag-offer kay Isaac sa altar, di ba, nagbiyahe sila. Tama? Nagbiyahe sila. O sa diha nga na sila sa tiilan sa bukid. Hinum mo ang story? Ha? Basa mo ha ka ng media team. Sa ilang biyahe, pag abot na sila sa foot of the mountain, unsay gingon ni Abraham sa iya mga servants. Nay donkey, nay sugnod, wala lay offering. Si Abraham siya una ang i-offer si Isaac. Unsay gibot ni Abraham, sabi niya sa iyang mga servant, "Hey, servant, diri lang mo. Me, stay here with the donkey." Abraham told the servant, "The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will ride back." Stay in the mountain. Hello? Diyara mo. Kaya ang mga taong muadto sa next level, mga tao lang nga nai-sacrifice, nga nai-offer. Ha? Pinsay gusto din nga naibuhaton si Lord. Unsay natabo after the offering? God showed them what? The ram. And Abraham said, "In this place I will call, the Lord will provide." Unsay natabo sa life ni Abraham after that test sa iyang faith sa Ginoo? Hello? Ay kog ina, mas mo fear patas coronavirus kaysa Ginoo. Ha? Kaya saya na ba nga itong mga pag-save bitaw, itong pag-save, tungkol sa kadlok. Sibta kay padlok, ikang panahon na. Kaya ang Bible nagaingon sa Matthew, di ba? Sabi niya, "Do not store up yourselves your wealth here on earth where rust and moth destroys, where thief," sa pa. Pahita na nga verse. No? Nga din ang thief magakawat. No? "Do not store up treasures here on earth where moth eats, the rust destroys them, and the thieves break in and steal." Grabe yun. Tulo ka butang. Unsa maning where moth eats them. Muna ginatawag og inflation rate. Pagsaka sa mga presyo.
ang imong savings dili nimo na makaya og save. Rust destroys them. Unsa man na? It talks about accidents. And thieves break in and steal. Demonic attacks. Dili nimo na muna nga dapat ang treasures natin i-secure na to daan sa Ginoo. Amen ba? Ha? Allow yourselves know nga, Lord, karon na year, I will start to write. Amen? I will start to write. So, it talks about your spirituality. And when you talk about spirituality, unsa man to mga butanga? No? It talks about your attention, submission, growth or maturity, fruit, commitment, and sacrifice. Amen ba? Amen? Start right. Yun ang dapat, start right. Hallelujah. Di na mo gusto mo sibog. No? Tama na. Sige na lang. Dagan po. How to start right pag yun? Of course, in the spirituality, mautong ng butanga, start right, having the right environment. Number 2. This is the number 2. Kato ganina, sub number 1 to, tundaghan. How to start right? Of course, be in the right environment. Right environment. Of course, your spirituality, where the presence of God, na diha. Environment of faith, na diha. Then under in the right environment, you must have the right vision. Importante kayo. Ingon sa Bible, your eyes is the lamp. What you see will affect your life. Sabi niya, Luke 11:34. Sige ngon diha. Luke 11:34. Kauno lang ako ang gamayng oras pa, na pa. Your eyes the lamp that provides light for your body. When your eyes is good, your whole body is filled with light. But when it is bad, your body is filled with darkness. Verse 4. Make sure the light you think you have is not actually darkness. You must have the right vision. Amen ba? Muna akong gingon kagabi, never allow yourself mo gawas sa highway. If you are driving, ayaw gawas sa highway nga giset ni Lord para sa tuwa. And this highway is the vision. Ayaw ka mag-off-road. You have dreams, no? Para sa imuhang self, no? Walay problema na. Basta ayaw gawas sa highway. Ang highway is to win souls and make disciples. Gusto kang mag-business, na goal. Okay? Munang gingon sa Hebrews 11, see to it, see things in faith. Ayaw tanawa ning 2011 na tanaw nimo na lisod. Ayaw tanawa lisod. Tanawa nimo, Lord, this is abundant increase. No? Remember that in Hebrews 11:1, let us see 2011 in faith. See it in the way you hope. Unsa man ang imong hope nga nakita karong 2011, tanawa siya sumala sa pagtuo, sumala sa imong ginalauman. Kung naglaom kag kalisod, of course, mo na imahitabo sa imuha. God has given you the power, and that is faith. Remember mo sa faith sa centurion man, he amazes Jesus. Instead nga makurat ang tao sa milagro sa Ginoo, nakurat si Jesus sa pagtuo sa tao. Muna nga si Jesus, wala na lang ni adto dito atong lugar, iyan na lang gingon. Just say the word, my servant will be healed. Ang imong faith makapamove sa kamot sa Ginoo. Muna 2011, let's see this year, not how we observe the people around us, the news around us, but let's see 2011 by faith. Let's see it in the way how we hope this year. Unsa man ang imong gilauman karon na year, tan-awa ni nga year,
sumala sa imuhang gilauman. Tanawa siya diya sa pagtuo. Amen ba? Okay. Kadua, right thinking. Right thinking. Importante kayo. Guard your mind. Guard your eyes. Guard your heart. Ayaw i-allow ang mga negative thoughts, mga worries, mga bad news mag-come sa imong heart, sa imong life, nga mo imong i-meditate. Daghan na nga worry, bisag way na itabo nila, tungod sa mga news, nga ilang nabaruga, na gipaminaw. Ang news, grabe, nag-mutate. Ang news, grabe, nga karong 11, ingani may tabo. So what? My help comes from the Lord. Kaganina, gawnaw na ko, Lord, unsa kay weapon sa eklesiya. And there is no other weapon. It's your prayer life. If you are anxious about anything, yun sa Bible, go in prayer. Amen ba? Ikatulo, right people. Surround yourself with right people. Pamili na sa mong amigo Ang imong kanunay ginastambayan, mga tao gyud nga tambay ra pud sige, wala gyud kay mahitabo dia. What they are becomes like you, or you become like them. Colossians. No, di ba yung sa Corinthians 5? Bad company, 5. Bad company corrupts good character. Kabalo na ta. No? Tanaw nimo kini mga tawhana, wala dili makaadog value sa imong life, kini mga tawhana, no, makadamay sa imong mga tawhana, walay kalaskas sa oras. Mo na kini mga taong walay pananahon, kasagara mga taong walay pananahon, asa ang kinsa mo bira nila to siya. Kaya wala man siya goal nga dapat buhaton. No? I think that's all. Shout your name, proclaim it to the hungry, the lost and the forgotten, to whom your mercy reigns. We are ecclesia, called to carry your life to the end. To the nations, we shout your name, proclaim it to the hungry, the lost and the forgotten, to whom your mercy reigns. We are ecclesia, called to carry your life to the end.
We are ecclesia, we fan into fire.